Napamura si Zhao Mu nang makita ang anyo ng toro. Ganoon din ang sigaw ni Lu Qi kay Chu Jiaoran, na sinasabing napakatuso nito. Inakusahan pa niya ito na tinulungan si Niu Tai na mandaye sa laban. Ngunit nakangiting nagtanong si Chu Jiaoran kung paano naging pandaraya iyon. Ipinaliwanag niya na ang Demon Spirit Pill na iyon ay kayang pansamantalang pasiglahin ang kapangyarihan ng bloodline na nasa loob ng katawan ng lahi ng demonyo. Ayon sa kanya, iyon ay likas na kapangyarihan ng kanilang lahi, at pinasisigla lamang ng isang tableta. Kumuha ng posisyon si Niu Tai habang naglalagablab ang pulang aura sa kanyang katawan. Sumigaw siya na sa pagkakataong iyon ay sisiguraduhin niyang mapapatay niya si Zhao Mu, at wala ni isang bahagi ng bangkay nito ang matitira. Muli niyang ginamit ang After Image Strike, at sa isang iglap ay mabilis siyang sumugod patungo kay Zhao Mu. Nagulat ang mga tao sa paligid sa sobrang bilis ng kanyang galaw. Hindi raw nila makita ng malinaw ang galaw ni Senior Brother Niu Tai. Ito raw ba ang ganap na nagising na Barbaric Ox Bloodline? Samantala, si Zhao Mu ay nakangiti lamang habang bahagyang iniiwasan ang pag-atake nito. Gayunpaman, bahagya pa ring tinamaan ang kanyang braso at halos napunit ang kanyang damit. Kahit hindi siya direktang tinamaan, nasugatan pa rin siya ng pressure ng hangin mula sa pag-atake. Dahil sa pag-iwas ni Zhao Mu, si Niu Tai ay marahas na bumangga sa pader ng portal. Halos nayayanig ang paligid habang umalangaw-ngaw ang matinding tunog. Sa lakas ng impact ay para bang nagkaroon ng lindol, at ramdam iyon ng lahat ng tao sa paligid. Nagtaka ang mga nanunood kung paano naging ganoon kalakas ang kapangyarihan ng isang cultivator sa Foundation Establishment realm. Kahit pareho silang nasa parehong antas ng cultivation, hindi raw maihahambing ang pisikal na lakas ng lahi ng demonyo sa karaniwang tao. Habang unti-unting humuhupa ang usok sa paligid ni Niu Tai, napahawak siya sa kanyang ulo at naiinis na napasigaw. Sa galit, muli niyang inipon ang naglalagablab na enerhiya sa buong katawan. Sumigaw siya kay Zhao Mu na hindi niya ito hahayaang makaalis sa pagkakataong iyon. Muli siyang sumugod. Ngunit naghanda rin si Zhao Mu. Nag-ipon siya ng ginintuang enerhiya sa buong katawan. Habang nakangisi, sinabi niya kay Niu Tai na malakas naman ito. Ngunit ipapakita niya ngayon ang kanyang tunay na lakas. Nag-ipon siya ng matinding ginintuang enerhiya sa kanyang kamao habang nagbago ang kanyang mga mata. Sinalubong niya ang malakas na pag-atake ni Niu Tai, at nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Sa lakas ng suntok na iyon ay nabasag ang sungay ni Niu Tai bago tumama ng malakas sa kanyang mukha. Dahil sa lakas ng impact ay halos tumilapon si Niu Tai sa ere bago bumagsak at kumaladkad sa sahig. Gulat na gulat si Chu Jiaoran sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nakita niyang halos wala ng malay si Niu Tai habang nakahandusay sa sahig. Nagsimulang magulo ang mga manunood. Para bang napatay agad si Niu Tai kahit kakabago pa lamang nito sa anyong demonyo. Sa isang galaw lang ay natalo na siya. Napapatanong sila kung ganito ba talaga kalakas ang Pure Yang Constitution. At kailan pa nakapag-breakthrough si Zhao Mu sa Foundation Establishment realm. Ang lakas na ipinakita niya ay tila mas malakas pa kaysa kay Niu Tai. Samantala, natuwa si Lu Qi at agad na lumapit kay Zhao Mu upang batiin siya. Sinabi niyang hindi siya nagkamali sa paghusga sa kanya. Nenas naman si Chu Jiaoran at tinawag na basura si Niu Tai. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin na ito. Ngunit biglang pinigilan sila ni Zhao Mu at pinahinto sandali. Nanginginig sa galit ang tatlong lalaki. Sinabi ng isa na ganito pa rin ang kinalabasan ng pagkatalo ni Niu Tai, kaya ano pa raw ang gusto ni Zhao Mu. Kahit patayin pa raw nila ang toro, ulo lamang nito ang babagsak sa lupa. Ngunit nakangiting sinabi ni Zhao Mu na isa siyang makatarungang tao. Naglabas siya ng isang bag na may lamang 10,000 spirit stones, at ibinigay iyon sa kanila. Isipin na lamang daw nila na iyon ang pambayad medical sa ginawang gulo sa pagkakataong iyon. Sinabi ng isa na napakayabang talaga ni Zhao Mu. Talagang pinapahiya nito si Niu Tai sa ganitong paraan. Samantala, ang ilan sa mga nanunood ay napamura. Kung may magbibigay lang daw sa kanila ng 10,000 spirit stones, papayagan din daw nila siyang gawin ang gusto niya. Ngunit may nagsabi rin na mukhang talagang gwapo na ngayon ang pretty boy na ito. Sa mga sandaling iyon ay biglang lumitaw ang notification ng sistema. Dahil nagbigay siya ng 10,000 spirit stones,
Na-trigger ang 100-fold return, at nakakuha siya ng 1,000,000 spirit stones. Bahagyang nadismaya si Zhao Mu sa nakita niya dahil 100-fold return lamang ang na-trigger. Samantala, si Chu Jiaoran ay bahagyang nagpalakpak habang sinasabing magaling ang ginawa niya. Lumapit siya kay Zhao Mu at sinabi na talagang karapat-dapat itong maging lalaking nagugustuhan niya. Lalo raw siyang nagugustuhan nito ngayon. Hiniling niya kay Zhao Mu na bumalik sa kanyang tabi ngayon at ibibigay niya rito ang lahat ng nais nito. Malakas na hinampas ni Zhao Mu ang kamay ni Chu Jiaoran at malamig na sinabi na hindi siya karapat-dapat. Nagalit si Chu Jiaoran sa narinig. Naglabas siya ng nakakatakot na aura habang nagtatanong kung ano raw ang ibig sabihin ni Zhao Mu. Biglang pumagitna si Lu Qi, naglalabas ng asol na enerhiya. Sinabi niya kay Chu Jiaoran na si Zhao Mu ay isang tao, hindi isang bagay na maaaring itapon kapag tapos ng gamitin. Dinuro niya si Chu Jiaoran habang sinasabing hahamunin niya ang Climbing Heaven Road. Hihijitan daw niya ang ranggo nito, at pagkatapos ay hahamunin niya ito sa isang patas na laban. Hinayla niya si Zhao Mu habang iniiwan ang mga salitang ang pinsalang ginawa ni Chu Jiaoran kay Zhao Mu ay babawiin niya ng buo para sa kanya. Bago pa man sila pumasok sa portal, nakangiting sinabi ni Zhao Mu kay Lu Qi na napakaangas ng sinabi nito kanina. Bahagyang namula ang pisngi ni Lu Qi at sinabi na mabuti at alam niya iyon. Pagkatapos ay agad silang pumasok sa lilang portal. Sa mga sandaling iyon ay biglang nagpakawala ng matinding presensya at aura si Chu Jiaoran. Galit na galit siyang minura ang dalawa, sinasabing hindi niya sila pababayaan at hindi niya iyon palalagpasin. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.